Ang kwento ay nagsisimula, nang ang isang lalaking nagngangalang Tamaki ay paulit-ulit na sinasaksak, ang babaeng sumasaksak sa kanya ay tila isang psychopath habang tinatawag ang pangalan niya. Nagsimulang magliwanag ang kanyang kutsilyo at hindi nagtagal, nawalan ng buhay si Tamaki at nabigla siya nang makita niyang sa paanong paraan ay buhay pa rin siya pagkagising, nakatagpo siya ng isang uri ng berdeng halimaw na kausap siya. Binigyan siya nito ng pangalang Gabo at pinilit siyang pakainin ng isang malaki at nakakadiring insekto. Si Gabo ay masyado pang pagod para gumawa ng kahit ano kaya't muling nakatulog at nang magising siya kinabukasan, napalibutan si Gabo ng tinawag niyang mga pangit na berdeng sanggol at doon niya napagtanto na isa na rin siya sa kanila. Ito ang nagdala sa kanya sa conclusion na siya'y namatay at muling isinilang bilang isang walang magawang munting goblin. Makalipas ang 3 araw ay napagtanto ni Gabo na mas mabilis ang pagtanda ng mga goblin kumpara sa mga tao dahil marami na siyang pagbabago. Natuwa siya nang makitang siya ay may boses na muli at siya ay lubhang maliksi, nagdesisyon siyang huwag masyadong isipin ang mga bagay-bagay at naging mapagpasalamat na lamang siya sa pagkakaroon ng pangalawang pagkakataon sa buhay. Nagsikap si Gabo na mabuhay sa abot ng kanyang makakaya sa kanyang bagong buhay at nagtagumpay siyang umabot sa ika-4 na araw. Ang matandang nagpapakain sa kanila ay nagbigay alam sa lahat ng bagong silang na goblin na kailangan nilang kumuha ng sarili nilang pagkain pagkatapos ng huling kainan na ito, lahat sila'y nagpiging sa mga insekto at si Gabo ang unang lumabas para maghanap ng pagkain. Tulad ng dati ay mayroon lang isang araw at bughaw na kalangitan ang mundong ito, ngunit mayroon itong ilang pangit na ibon at toneladang halaman na hindi pa niya nakikita noon, na malinaw na nagpapahiwatig na si Gabo ay nasa isang bagong mundo. Nagawang mag-usap ng mga goblin kaya't nakipag-team up si Gabo kay Gab. Si Gab ang pinakamalaki sa mga batang goblin at sinadya ni Gabo na makipag-alyansa sa kanya dahil malaki ang maitutulong nito sa kanya sa pangangaso. Ang dalawa ay magkasamang nagtutulungan habang hinahabol ni Gab ang isang unicorn na kuneho at tinatapos ito ni Gabo. Sinubukan ni Gab na kumain ng hindi nagpapaalam kay Gabo kaya't sinaktan siya ni Gabo at sinisigurado na naintindihan niya na dapat silang magbahagi ng pagkain. Pagkatapos ipakita ang kalikasan ng kanilang relasyon kay Gab, sinubukan ni Gabo na tingnan kung magagamit niya ang sungay ng kuneho bilang sandata. Bigla siyang nakakita ng kakaibang pananaw na nagsasabing nakuha ni Gabo ang sungay ng maliit na nilalang. Walang ideya si Gabo kung ano iyon pero nagpatuloy siya habang gutom na gutom si Gab at labis na nadama ni Gab ang emosyon habang kumakain. Umiiyak siya at nagpapasalamat kay Gabo sa pagtulong sa kanya na makakuha ng pagkain. Gusto lamang ni Gabo na kumain siya o umiyak na lang, ngunit hindi pareho at sa ika-5 araw ay muling nangaso ang dalawa ng kuneho ngunit ngayong pagkakataon, ginamit ni Gabo ang sungay bilang sandata at natukoy niyang ito ay lubhang kapaki-pakinabang. Tinanggal ni Gabo ang isa pang sungay at muli niyang nakita ang vision, binaliwala niya ito upang sila'y makakain ngunit pagkatapos ay may isa pang vision at sa pagkakataong ito, nakarinig si Gabo ng boses at sinabi sa kanya na natutunan niya ang kakayahang tinatawag na escape. Ang muling pagkakita nito ay nagkumpirma ng isang bagay na pinaghihinalaan niya, ipinaliwanag ni Gabo na sa kanyang lumang mundo siya ay ipinanganak na may bihirang kakayahan na tinatawag na absorption, na nagpapahintulot sa kanya na kumain ng halos anumang bagay at may tsansang makakuha ng mga katangian ng anumang kanyang kinain. Sa kabutihang palad ay tila dala pa rin niya ang kakayahang ito, ngunit sa kasawiang palad ay tila na-reset ang anumang iba pang kakayahan na mayroon siya sa kanyang nakaraang buhay at habang namamangha si Gab sa paghuli ni Gabo ng kuneho, naisip ni Gabo kung gaano siya kaswerte na sa lahat ng kanyang kakayahan, ang absorption ang kanyang nadala. Ito ay dahil sa mundong ito, maraming mga halimaw na nagkalat na may hindi makapaniwalang kapangyarihan at sa ika-6 na araw, isang babaeng goblin na nagngangalang Gomi ay namangha nang marinig na kumakain ang ating mga bida ng mga kuneho na may sungay. Hindi iniisip ni Gabo na malaking bagay ito ngunit binanggit ni Gomi na may isang taong kamakailan lamang ay nawalan ng buhay matapos matuhog ng isa sa mga kuneho na iyon. Alam niya na si Gabo ang namumuno at hinahangaan niya ito sa pagiging matalino, cool at malakas. Nagtataka si Gab kung ano ang iniisip niya tungkol sa kanya. Ngunit sa tingin niya ay ordinaryo lang si Gab at inalok siya ni Gabo na sumama sa kanilang susunod na pangangaso at pumayag siya, ngunit dahil umuulan kinabukasan, ipinagpaliban nila ang pangangaso sa araw na iyon. Pagkatapos ay nagpasya si Gabo na suriin ang imbakan ng grupo upang makita kung makakagawa siya ng bagong sandata,
bumalik siya na may materyales para gumawa ng sandata ngunit hindi niya malimutan ang iba pang nakita niya sa imbakan, natagpuan ni Gabo ang isang grupo ng babaeng tao na bihag. Medyo halata ang dahilan ngunit mas gusto ni Gabo na huwag na lang isipin ito, ang matandang nagmasid sa kanya ay nagngangalang Gabi at siya ang lalaking responsable sa pagbibigay kay Gabo ng kanyang pangalang hindi pinag-isipan ng mabuti. Humanga ang lalaki kay Gabo at ipinaliwanag na maaaring mas mabilis siyang tumaas ng antas kumpara sa iba, hindi naintindihan ni Gabo ang ibig sabihin niya sa antas, kaya sinabi ng matanda sa kanya na tapikin ang kanyang ulo. Ginawa niya ito at inihayag ng boses na si Gabo ay kasalukuyang nasa antas 86, ipinaliwanag ni Gabi na sa sandaling maabot niya ang antas 100, si Gabo ay magiging isang mas advanced na anyo ng buhay. Nagdududa siya na magagawa niya ito dahil bihira itong mangyari, lumalabas na mabilis tumatanda ang mga goblin kaya't itong matanda na ito ay 20 taong gulang lamang at ipinaliwanag ni Gabi na babalik na ang iba, kaya makikita ni Gabo kung ano ang itsura ng isang ebolusyonadong hobgoblin. Naglabas ng demonyong tawa ang matandang goblin habang iniisip niya kung anong uri ng biktima ang kanilang ibabalik sa pagkakataong ito, sa ika-8 araw ay nangaso ang mga lalaki at sumama sa kanila si Gomi. Si Gab ang responsable sa backup habang lumalaban si Gabo sa gitnang saklaw at si Gab ang kanilang pasimuno. Ang kanilang 3 goblin na formation ay gumana ng mahusay at nakahuli sila ng mas malalaking halimaw. Masarap ang pagkain kaya't napaluha si Gabi dahil wala siyang kinain kundi prutas lamang at nang kumain si Gabo, nakakuha siya ng ilang katangian mula sa ahas kabilang ang resistensya sa lason at isang bagay na tinatawag na Evil Eye. Ito ay higit pa sa nakukuha niya mula sa ibang mga hayop kaya't malinaw na nasa ibang antas ang ahas na ito, ang iba ay walang ideya kung ano ang pinagsasabi niya at nais ni Gab na kainin din ang ulo ng ahas at sa kasamaang palad, hindi niya ito magawa dahil ito ay nakalalasan at mamamatay ang iba kung kakainin nila ito. Nasasanay na si Gabo sa mga bagay-bagay ngayon, kaya ipinaliwanag niya na hindi mahalaga kung gaano siya kapangit, determinado siyang mabuhay sa mundong ito sa kanyang ikalawang buhay. Ang ika-9 at ika-10 araw ay pareho lamang na pangangaso subalit sa ika-11 araw, nagkamali sila sa pagtatangkang pumasok sa isang kuweba at muling nagamit nila ang kanilang pagtutulungan ng protektahan sila ni Gabo gamit ang kalasag, upang magamit niya ang Evil Eye sa umaataking mga paniki. Ito'y nakakapanghina sa mga paniki kaya't nanalo sila sa laban at nagpiging sila sa mga paniki at ito'y nagbigay kay Gabo ng echolocation kasama ng ilang hindi magandang katangian. Nagpiging sila tulad ng dati, ngunit makikita natin na may ibang mga goblin na nagugutom habang pinapanood sila. Isang gabi, pinapalibutan si Gabo ng ibang mga goblin habang siya ay natutulog kaso ang matalino na goblin ay laging aktibo ang kanyang kakayahang mag-observe, pinahihintulutan siya nito na maramdaman na sinusubukan siyang atakihin ng iba, kaya't tinalo niya ang lahat ng 6 sa kanila. Isa sa kanila ang mas nasaktan kaysa sa iba kaya't napagtanto ni Gabo na baka hindi niya naitama ang kanyang lason dahil siya'y nagmamadali, plano niyang turuan ng leksyon ang natitira sa kanilang ngunit mas nagagalit si Gomi at sinimulan niyang sakalin ang isa sa kanila, kaya sinubukan siyang mapakalma ni Gabo. Sa ika-13 araw, hinarap ng ating bida ang mas malaking halimaw at natulak pabalik si Gab kaya't nadisarmahan ni Gabo ang orc. Binali ni Gabo ang binti nito at sinabi sa iba na siya na ang bahala mula doon at pinanood nila habang pinapatay ni Gabo ang orc. Ang pagkain sa orc ay nagbigay kay Gabo ng kakayahang gumamit ng wika ng orc, mga libodo at isang bagay na tinatawag na detect analyze at iniisip pa rin ni Gabo ang tungkol sa pag-atake sa kanya ng iba, kaya pagkatapos kumain ang kanyang mga kaibigan, nagpasya siyang dalhin ang natitira pabalik upang makakain din ang iba. Sa una ay nagdududa ang iba, ngunit tiniyak sa kanila ni Gabo na okay lang at nagpasalamat silang lahat kay Gabo at nagsimula silang kumain ng magandang pagkain sa unang pagkakataon, tumayo si Gabo sa ibabaw nila habang kumakain sila at nag-iisip kung paano siya hindi kailanman gumawa ng pagtulong sa mga walang kakayahan sa kanyang dating mundo. Halata na nagbago ang kanyang itsura mula nang dumating sa bagong mundong ito, ngunit nagtataka si Gabo kung may iba pa bang nagbago sa kanya at habang natutulog si Gabo, may isa pang vision siyang nakita at nabanggit nito ang tungkol sa kung paano nalampasan ng kanyang antas ang mga halaga at natugunan niya ang lahat ng espesyal na kondisyon. Makikita natin na may nabanggit ito tungkol sa ebolusyon, ngunit masyado nang pagod si Gabo para basahin ang anuman dito kaya't nag-swipe lang siya ng oo at bumalik sa pagtulog.
isang huling mensahe ang nagbabasa na si Gabo ay tumanggap ng biyaya ng Grand God of Demise and Origin. Kinabukasan ay napansin ni Gabo na mas kamukha na niya ang sarili niya noong nakaraang buhay. Pagtingin niya kay Gab, nalaman niyang ito ay nagbago na rin sa anyo nito. Humanga si Gomi sa kanyang mga kaibigan habang tinuturo niyang mas malaki at mas cool na sila ngayon. Nagulat si Gabo na pareho silang naka-rank up na agad dahil wala pang isang buwan mula nang sila ay isinilang. Nais ni Gab Kichi na subukan ang kanyang bagong lakas kaya inakala ni Gabo na gusto niyang mangaso. Ngunit sa pagkakataong ito, nais ni Gab na subukan ito sa pamamagitan ng pakikipaglaban kay Gabo at talagang nagustuhan niya ang ideya. Ang dalawang pinaganda at pinatibay na mga hobgoblin ay lumaban sa labas at ipinakita na sila ay mas mahusay na mandirigma ngayon. Medyo mabagal si Gab kaya madali siyang tinalo ni Gabo. Namangha si Gab sa lakas ni Gabo subalit ipinaliwanag niya na tinalo siya ni Gab pagdating sa dalisay na lakas. Sa puntong iyon ay naramdaman ni Gabo na may paparating na gulo at nagulat siya nang malaman niyang nagtatago si Gomi malapit lang. Pinaalalahanan niya siya tungkol sa crossbow na ginawa nila noong nakaraang araw at inutusan siyang kunin ito. Nakita nila kung ano ang panganib at isang grupo ng mga lobo na mabangis na hinahabol ang ilang mga kuneho, at doon ay tumakas ang isang orc sa takot sa kanila kaso ito'y walang silbi dahil madali rin itong napuksa ng mga lobo. Natukoy ni Gab na sila ang perpektong target upang subukan ang kanilang bagong lakas, kaya pinasimulan niya si Gomi sa pamamagitan ng pagpapaputok ng isang pana sa isa sa kanila. Pagkatapos ay sumugod si Gabo at Gab Kichi para simulan na bugbugin ang mga lobo. Ibinunyag ni Gabo na ginamit niya ang kanyang lason sa mga pana ni Gomi na nagpahintulot sa kanila na madaling maparalisa ang pinuno ng mga lobo at nang wala na ang kanilang pinuno, nawalan ng koordinasyon ang mga lobo at ito ay kulang na sa teamwork kaya't madaling nag-api ni Gabo at ng kanyang grupo ang mga ito. Isang huling lobo ang natira ngunit ito rin ay namatay at napagtanto ni Gabo na ito ang pinuno kaya't kinain niya ito at nagbigay sa kanya ng ilang kakayahan sa militar na pamumuno. Nagbigay si Gabo ng mas maraming pagkain sa iba kaso ipinaalam sa kanila na kailangan nilang magsimulang manghuli ng parehong dami ng biktima na ibinibigay sa kanila. Natatakot sila na hindi nila ito magagawa kaya nakiusap sila kay Gabo na turuan sila kung paano manghuli. Pumayag si Gabo na ipakita sa kanila at lalo silang nagpasalamat nang sabihin niya na tuturuan din niya sila kung paano gumawa ng mga sandata. Sinabi ni Gabo na hindi ito malaking bagay dahil magkakasama naman sila at nagsimula silang lahat na ipagdiwang ang kanyang pangalan. Hindi sigurado si Gabo kung bakit pero sa sandaling ito, pakiramdam niya ay nakikita niya ang landas na kanyang tatahakin sa bagong mundong ito. Kakain siya ng walang tigil upang maging mas malakas at pagkatapos ay pangungunahan niya ang kanyang mga kasamahan para makamit ang kanyang tunay na layunin. Naglagay ito ng ngiti sa kanyang mukha at 4 na araw ang lumipas. Nagdalamhati si Gabo kung paano ang kanyang mga kasama ay marami pang kailangang matutunan. Nag-ensayo sila ng husto at nagulat si Gabo nang aksidente niyang makita si Gomi at sa ika-17 araw. Lahat ng babaeng tao na bihag ay kumuha ng kanilang sariling buhay at nagkaroon ng tahimik na pag-alaala si Gabo para sa kanila kasama si Gabi. Lumipat tayo sa ika-24 na araw, doon ay sinasanay ni Gabo ang iba pang mga goblin at sa panahong iyon, patuloy din siyang kumain ng bawat kaaway na may potensyal na makita niya at marami siyang natutunang bagong kakayahan. Biglang isa pang grupo ng mga goblin ang lumalapit at handa si Gabo na protektahan ang lahat laban sa kanilang ngunit pinigilan siya ni Gab at ipinaliwanag na sila ang kanilang mga raider. Nagulat si Gabo nang marinig na sila rin ang mga ama ng henerasyon ng mga goblin ni Gab. Ang mga raider ay nakahuli ng isa pang grupo ng babaeng tao at natuwa ang masasamang goblin dahil ang huling batch ay kumuha ng kanilang sariling buhay. Lumalabas na ang DNA ng goblin ay napakalakas na kapag sila ay nakikipag-ugnayan sa ibang species, nagre-resulta pa rin ito sa mga anak na goblin. Naiintindihan ni Gabo ang instinct na magparami kaso hindi ibig sabihin nito ay sang-ayon siya sa nangyayari. Hiniling niya na siya ang mag-alaga sa mga babaeng tao subalit ito ay nagpagalit lamang sa mga raider at handa na ang henerasyon ng mga goblin ni Gab na ipagtanggol siya, ngunit ito ay nagdulot lamang ng paghati sa dalawang grupo. Sa sandaling iyon, dumating ang dalawang babaeng goblin na sina Habo at ang mage na si Hops upang maawat ang dalawang panig at pigilan sila sa pagkakaroon ng isang digmaang sibil. Ang dalawang henyo na ito ay may naisip na mahusay na ideya na magkaroon ng laban sa pagitan ng mga lider ng bawat henerasyon, at ang mananalo ang magpapasya kung ano ang gagawin ng nayon. Mula sa puntong iyon,
Gusto ng Raider na turuan ng leksyon si Gabo at pumayag din si Gabo na lumaban. Napakabilis natapos ang laban dahil gumamit si Gabo ng isang uri ng mahiwagang sinulid na hindi maunawaan ng iba kung paano niya nagawa. Ipinaliwanag ni Gabo na natural lang na lumalabas ito sa kanyang katawan, naisip niya na ito ay isang kakayahan na natutunan niya na nagpapahintulot sa kanya na gumawa ng sinulid ng gagamba, na natutunan niya pagkatapos kainin ang isang demonyong gagamba. Namangha ang mga babae na may isang tulad niya ang ipinanganak habang sila ay wala, at inanunsyo ni Gabo ang kanyang bagong opisyal na katayuan bilang leader ng nayon at tinanong niya kung mayroon bang problema dito, ngunit walang naglakas loob na tumindig laban sa kanya. Sinabi ni Gabo sa mga tao na iniutos niya sa lahat na huwag silang galawin, wala rin siyang gagawin at makakahanap sila ng panahon para maibalik sila sa isang nayon ng mga tao. Nagtaka ang mga babae kung kailangan nilang gumawa ng anuman at nalaman natin na hindi ganap na walang pag-iimbot ang mga aksyon ni Gabo. Gusto niya ang kaalaman ng mga tao at nagtanong si Gabo sa kanila at nalaman na ang mga babae ay bahagi ng isang merchant na negosyo noong inatake sila ng mga goblin, pinatay ang lahat ng mga lalaki, at ang 5 babae na ito lamang ang nakaligtas. Sa ika-28 araw, nagulat si Gab na makitang tila masaya ang mga babae at napagtanto niya na hindi pa sila nakaka-move on sa lahat ng nangyari, nagpapanatili lang sila ng positibong saloobin dahil magpapagaan ito sa mga bagay. Nagluto si Gabo para sa kanila, umaasang makakatulong ito at kasama sa mga babae ang 2 magkapatid na marunong magluto at manahi, ang isa na may salamin ay isang mage, at ang babaeng makalimutin ay isang tagatasa at panday. Tungkol naman sa babaeng may pulang buhok, siya ay isang baguhang mandirigma kaya't nagpasya siyang isama siya sa kanilang pagsasanay paglaon at sinanay ni Gabo ang lahat ng husto at ininsulto sila kapag sila ay napapagod. Sa susunod na ilang araw, nagtuon siya sa mga ehersisyong panggrupo sa halip na sa pangangaso at ipinagdiinan niya sa kanila ang mga bagong patakaran na itinakda niya para sa grupo. Ang ika-31 araw ay maulan kaya't si Gabo at Gab Kichi ay nagkaroon ng matinding sparring habang namamangha ang lahat sa panonood. Nang gabing iyon, naramdaman ni Gabo na isang grupo ng mga goblin ang malapit nang lumabag sa kanyang patakaran tungkol sa mga babaeng tao. Pinutol ni Gabo ang isa sa mga goblin at pinigilan ang iba at paalala niya sa kanila ang mga patakaran na itinakda niya at pinarusahan ang isa sa kanila dahil sa pagsasalita ng pabalang sa kanya. Humingi si Gabo ng paumanhin sa mga babae at umiyak sa kanyang mga bisig ang babaeng may pulang buhok. Dumating ang iba pang mga goblin kaya kinutusan ni Gabo si Gab na dalhin ang mga pinigilang goblin sa labas. Pinatipon din niya ang iba pang mga goblin upang sila ay manood sa gagawin niya sa labas. Nagpadala si Gabo ng mensahe sa iba sa pamamagitan ng paggamit sa mga ito bilang halimbawa, walang awang binugbog niya sila at sinigurado na naiintindihan ng lahat ang mga patakaran ng kanilang nayon, nakuha ng lahat ang mensahe ng malakas at malinaw kaya't pinauwi niya sila. Itinigil ni Gabo ang kanyang aksyon bago pa man niya tuluyang makuha ang kanilang mga buhay, na nangangahulugang si Hopkan na pinakamatindi ang parusa, ay namatay kinabukasan. Sa ika-32 araw, muling ginamit ng koponan ni Gab ang kanilang kahanga-hangang pagtutulungan upang mapabagsak ang isang Tri-Horn Horse. Medyo mahirap ito ngunit nangangahulugan lamang ito na nakatanggap siya ng maraming bagong kakayahan. Isa na rito ang Tri-Burst, na kahanga-hangang nagpapahintulot sa kanya na magpalabas ng 3 suntok sa isang atake lamang at ng gabing iyon, natulog ang babaeng may pulang buhok sa kama ni Gabo at napagtanto niya na ang insidente noong nakaraang gabi ay maaaring nagdulot sa kanya ng trauma. Pinagaan ni Gabo ang loob niya at pinayagan siyang makisama sa kanya sa pagtulog, ngunit paggising niya ay natagpuan niyang sumama rin si Gomi sa kanila at nalaman din nila na ang babaeng goblin na nagngangalang Gomi ay nagbago na rin sa isang hobgoblin. Sa pangkalahatan, maayos ang takbo ng mga bagay at pinamamahalaan ni Gomi ang unit na pangmalayuan at si Gabi ang namumuno sa kanilang armadong puwersa. Si Habo ang nag-aasikaso sa puwersang nakatuon sa mobility at si Gabi naman ang namamahala sa suporta sa likuran na nakatuon sa mga gawain. Si Hubs sana ang magiging kapitan ng kanilang mage force ngunit sa ngayon, siya pa lamang ang mage sa kanilang nayon at sa natitirang bahagi ng araw, ipinaubaya ni Gabo ang pagsasanay sa mga kapitan para makapangaso siya ng iba't ibang biktima. Sa malalim na kagubatan, sinubukan niya ang ilang magic death at nagulat sa kung gaano ito kalakas nang madali niyang wasakin ang isa sa mga makapangyarihang Tri-Horn sa isang atake.
Napagtanto lamang ni Gabo pagkatapos nito na ang mahika ay nagpasobra sa kanyang kumpiyansa habang siya ay pumapasok sa hilagang kagubatan. Doon ay natagpuan niya ang isang kakaibang lugar na puno ng dugo at naalala niya ang isang bagay na sinabi ni Gabi sa lahat ng mga goblin. Binalaan ni Gabi na huwag kailanman pumasok sa hilagang kagubatan sa anumang dahilan dahil mayroong isang nakakakilabot na crimson na halimaw na tinatawag na Red Bear. Ito ang eksaktong sitwasyon kung saan natagpuan ni Gabo ang kanyang sarili ngayon, at nakita niya kung paano madaling winasak ng monster na ito ang isang Trihorn. Ang armor ng Trihorn na napakahirap nilang pasukin kanina, ay walang anuman para sa oso na ito at biglang lumitaw ang Red Bear at kinilala ni Gabo na ang isang normal na tao ay malamang natatangkang tumakas, ngunit hindi normal na tao si Gabo at nais niyang harapin ito at talunin ito, at kainin ito upang makita kung anong uri ng kakayahan ang kanyang makukuha. Plano ni Gabo na gamitin ang bawat sandata sa kanyang arsenal kaya't nagsimula siya sa pamamagitan ng paggamit ng Phase 1 Demise Magic at pabalik sa nayon. Nag-aalala si Gabi dahil matagal na niyang hindi nakikita si Gabo at di rin siya nakita ng iba, kaya lalo lamang itong nagpalala sa kanyang pag-aalala. Pabalik kay Gabo. Nagulat siya nang isakripisyo ng Red Bear ang kanang braso nito upang depensahan laban sa kanyang demise spell. Inilabas ng oso ang isang sunod-sunod na atake at napagtanto ni Gabo na hindi siya mapoprotektahan ng pino na armor na natanggap niya mula sa Trihorn. Kailangang mag-offensive si Gabo kaya't tinarget niya ang ulo ng oso para sa kanyang atake. Muling nagulat si Gabo nang hindi niya mapasok ang bungo ng oso gamit ang kanyang sandata, at sa halip ay itinapon siya ng oso. Tinatakpan ni Gabo ang kanyang sarili gamit ang sinulid ng gagamba, ngunit ito ay nakawala at nakakagulat na gumamit ng isang napakalakas na hininga ng apoy, natakpan ng apoy ang kagubatan at kailangang pagalingin ni Gabo ang kanyang mga sugat. Nakababahala ang atake dahil kailanman sa kanyang nakaraang buhay, hindi pa nakakita o nakarinig si Gabo ng isang oso na naglalabas ng apoy at napagtanto ni Gabo na kailangan niyang maging handang tumanggap ng pinsala upang manalo. Gumawa si Gabo ng isa pang atake at pinrotektahan ang kanyang sarili mula sa hininga ng apoy. Mahirap talunin ang hayop sa labas kaso matalino na ginamit ni Gabo ang atake ng hininga ng apoy laban sa oso, at napasok niya ito sa pamamagitan ng bibig nito. Nasiyahan si Gabo sa kanyang sarili ngunit nagulat na malaman na hindi ito sapat. Tinulak siya ng mabangis na oso pabalik at ginawa ni Gabo ang kanyang makakaya upang malimitahan ang pinsalang natanggap niya. Napakarami pa ring natamo na pinsala ni Gabo mula sa napakalakas na atake kaya't kinilala niya na tabla ang labanang ito. Nasa loob pa rin ng bibig ng oso ang kanyang espada, kaya kahit papaano ay hindi na ito makakagamit pa ng hininga ng apoy at ang napakalakas na oso ay walang senyales ng pagbagsak, ngunit isang atake na lamang si Gabo mula sa pagkatalo ng kanyang buhay. Nasa malaking kawalan man si Gabo at ipinahayag niya na magpapasarap lamang ito sa kanyang pagkain at nagpatuloy si Gabo sa labanan at nakapagdulot ng ilang pinsala. Hindi ito sapat kaya't sinabi niya sa oso na gusto na niyang kainin ito at umatake ulit, ngunit nakita natin na nawalan siya ng braso. Sa ika-34 na araw, sa wakas ay nanalo si Gabo sa napakahirap na labanan ngunit bahagya siyang nakaligtas at sa wakas, nakakain ni Gabo ang oso at nakatanggap siya ng maraming makapangyarihang katangian, kabilang na ang matinding pinsala at labis na lakas. Hindi nagtagal ay nawalan ng malay si Gabo, ngunit muli nating nakita na lumampas na siya sa kanyang mga halaga ng antas at natugunan ang lahat ng kondisyon, na nagpapahintulot sa kanya na mag-evolve sa isang bihirang species ng ogre. Unti-unting nawawala ang kanyang malay, kaya't simpleng pinili ni Gabo ang oo at nang hindi na nagbabasa pa at sa ika-35 araw, patuloy na kumakain si Gabo sa oso at nakakuha ng mas marami pang hindi makapaniwalang makapangyarihang katangian. Hinawakan niya ang kanyang kutsilyo na tila mas maliit na kaysa sa dati, at nagulat si Gabo nang napagtanto niyang siya ay naging isang ogre at doon ay bumalik si Gabo sa nayon, ngunit lahat ay natakot sa kanya at natakot na sila ay nasa ilalim ng pag-atake. Naghanda silang tumakas habang nagtataka kung bakit nakasmile sa kanila ang ogre at umaasa na sana ay naroon si Gabo para iligtas sila, pero sa kabutihang palad ay nakilala siya ni Gabi ngunit sa halip na magulat sa kanyang ebolusyon, nagalit siya sa kanya dahil sa matagal niyang pagkawala. Nasaktan lang siya subalit pinagalitan pa rin niya si Gabo at nagalit siya dahil nawalan siya ng braso,
ngunit ang lahat ay namangha na nagawa niyang talunin ang Red Bear at si Gabi ang pinaka-nagulat sa lahat dahil binigyang diin niya na nagawa ni Gabo na talunin ang Panginoon ng Hilagang Kagubatan 1 buwan lamang matapos siyang ipanganak. Marami ang may tanong para sa kanya, ngunit si Gabo ay masaya lamang na siya ay nakaligtas at nakabalik sa kanyang bagong tahanan sa kanyang bagong mundo. Kaso dito muna matatapos ang recap natin sa bagong anime na ito. Antabayanan po ninyo sa susunod na linggo ang bago nating episode.